Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin dalawang bagay. Sinampahan na po ng kasong kriminal. Ito pong si Romualdez at may mga iba pa siyang kasama. Ang nagsampa po ay si Atty. Topacio, Congressman Pantaleon Alvarez at si tumatakbong senador na si Jimmy Bondoc at mayroon pa silang mga ibang kasama. At pag-uusapan din po natin si Chis Escudero at mga crocodile sa Congress na araw-araw po silang nagpapapreskon. Bakit? Bakit sila araw-araw nang papapreskon at lagi rin silang may interview? Mukhang meron silang i-maintain na propaganda. Yan po ang ating basa. So unahin na po natin itong isinampa na patong-patong na criminal at graft complaints dito po kay Martin Romualdez. Ang mga kasama niya po na sinampahan, Stella Kimbo kasama po, Saldico at itong si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Ang isinampa pong kaso ay falsification of legislative documents and graft and corruption. 12 counts po ito. Kaya ito po ay masasabi natin na talagang criminal case po ito. Ang iniisip ko lang, hindi kasi tayo abogado, pagdating na sa paglilitis, haharap kaya si Speaker Martin Romualdez, si Saldico, si Kimbo, haharap kaya sila doon? Or ang abogado lang nila ang haharap? Hindi ba sila required or required sila na pumunta doon? So, yan po ang ating aabangan. At mukhang patas naman ang ombudsman dahil kung hindi ako nagkakamali, naaalala ko, ang nag-appoint pa niyan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sana maging patas at tumingin doon sa merit. Huwag matakot doon po sa Diyos sa kamara na si Martin Romualdez. Sana manaig ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan dito. At parang idadamay na rin nila yung mga kung tawagin yung mga workers sa House of Representatives, technical workers. Idadamay na rin po nila kasi malaki po ang magiging papel sa pagdinig ng kasong ito. Maaring yun ang mga kumanta dahil may mga alam po sila. Kung sila yung nag-fill in the blanks, mayroong nag-utos kasi hindi naman po pwedeng walang nag-utos sa kanila. Sa mga sinasabi ng mga abogado, ang karapatan lang ng mga technical workers ay kung may wrong spelling, wrong grammar, kung may maling figures, yun lang ang pwede nilang gawin. Pwede nilang i-correct. Pero kung blanco yan, hindi sila pwedeng maglagay dyan. Hindi sila yung parang masusunod dyan. Hindi sila pwedeng maglagay ng figures unless na may mag-utos. May nag-utos. So, dyan malalaman kapag dininig na ang kasong ito. Isa itong magandang hakbang para masabi naman na hindi lang ito pagsisiwalat ang ginagawa nila. No? Nagsampa sila ng kaso. At dito, mayroon tayong aabangan. So, aabangan natin ang susunod na kabanata. Maganda ito dahil nababalita din sa media ng mga vlogger kung ano yung mga nangyayari dito sa budget natin. Take note, ito po'y galing sa taxes ng lahat ng mamamayang Pilipino. Buwis po na pera po natin ito, kaya napakahalaga po itong usaping ito. So medyo bantayan natin at sana manaig ang katotohanan. Yun lang naman ang gusto natin at may managot dito po sa tinaguri ang pinaka-corrupt na budget in the Philippine history. Sana manaig po ang hustisya natin dito. At doon na po tayo kay Chis Escudero. Napapansin natin araw-araw nagpapapreskon. Hindi nyo ba napapansin? Ganon din po yung mga congressman na mga tinaguri ang buhaya.
Alam nyo kung bakit sila araw-araw humaharap sa media? Ganito po ang basa ko dyan. Ito pong pagsasampa nila ng impeachment kay VP Sara, isa na rin po itong parang malaking propaganda. Dahil iti-televise po ito. At siguro mga Lunes hanggang Thursday ang paglilitis dito. Siguro magbabakante lang sila ng Biyernes, Sabado, Linggo, walang paglilitis. So araw-araw po 'yan. Televise po 'yan araw-araw. Mini-maintain nila yung kanilang propaganda at the same time, no, yung kanilang propaganda para hindi matabunan, no? Sinasabi nila yung isinampa nila Atty. Topacio ay diversionary tactic. Hindi po. Criminal po ang ginawa nila at isinampa na po yan sa kaso. Hindi po yan diversionary tactic. Sila po ang gumagawa ng diversion. So ang nakikita ko po dito, mini-maintain nila, kaya araw-araw sila nagpapa-presscon. Mini-maintain nila yung usapin at gusto nilang ipamukha sa taong bayan na si VP Sara ay masama talaga. So ayaw nilang mawala ito, mabura ito, matakpan itong isyong ito. Ganun pa man, napakalaking issue talaga nito, lalo na pag nagsimula na yung impeachment proceedings. So ang nakikita ko naman, kung bakit dinelay, dati ko na sinabi to, dinelay po ng Kamara itong impeachment. December 2, ang alam natin na unang isinampa itong number 1 impeachment complaint. And, at tapos sunod-sunod na tatlong impeachment complaint sa loob ng December. Bakit umabot ng 2 buwan bago tinugunan itong impeachment complaint na to? Alam nyo, ang basa ko dito, ganito ang plano nila. Nakita nila sa 23 na senators ngayon, mukhang tagilid. Kasi kailangan lang ni VP Sara ng 8 boto para hindi siya ma-impeach. 8 boto na pabor sa kanya. Kailangan naman ng 16 votes ng mga senador para magtagumpay ang impeachment. Mukhang hindi nila makukuha yung 16 votes na yon. Kaya dinelay ni Martin Romualdez ang pagtugon sa inihaing impeachment complaint. At nung malapit ng mag-recess, no, malapit na matapos ang sesyon, saka ipinasa itong articles of impeachment sa Senado. So hindi na kayang tugunan ng Senado. Sinadya po yan. Yan po ang plano nila. At ang plano nila, maipagpatuloy ito hanggang sa 20th Congress kung mayroon ng mga bagong senator. Ang survey ngayon pumapabor sa mga administration senator. Ang dami pong pumapasok na mga administration senator. Ewan ko kung bakit. Ewan ko kung totoo yung mga survey ngayon dahil pati SWS kinana na ni Rodante Marcoleta na parang bias pagdating sa kanya yung survey. Siniwalat niya ito noong nagka-hearing itong TRICOM, kung saan doon sa pinagpipilian na survey wala ang pangalan niya. Tapos nung resulta na, nandun siya sa pang 24 ba yun? Pang 25? Kung wala yung pangalan niya sa pinagpipilian, papaano maiboboto o vote preference ng mga sinesurvey? Face to face po ang survey dito eh. Paano masiserve ang pantawag nito, mabovote preference si Marcoleta kung wala yung pangalan niya ron? At nung resulta na number 24 siya, paano naging 24 siya? Eh wala naman yung pangalan niya ron. So parang ewan ko, hindi ko alam. Pero yan pa naman ang pinagkakatiwalaan ko, Pulse Asia saka SWS. Ewan ko kung kumakana na sila, no? So, balik tayo dun kay Cheese, saka sa mga congressman at kay Martin Romualdez, kung saan
mini-maintain nila yung propaganda nila, yung issue tungkol sa impeachment ni VP Sara. Kaya araw-araw, baka bukas na naman may interview na naman ito si Cheese, mayroon na namang press con. Araw-araw po ang press con, pati mga congressman na tinaguri ang buhaya. Ang nakikita ko, kaya dinelay itong impeachment proceedings sa Kamara dahil tagilid sila dito sa 19th Congress sa mga senator na ito. Na 23 senator, tagilid sila. Mukhang makakakuha si VP Sara ng siyam. At mayroon ditong mag-a-abstain. Unang-una na, ang hinala ko, Amy Marcos mag-a-abstain yan. At sigurado, si Risa Hontiveros, boboto yan to impeach VP Sara. May husga na yan. Si Risa. Meron na yun. Gustong-gusto niyang ma-impeach kasi may linyada ng komunista yan si Risa Hontiveros. Akbayan kaya yan. So yun ang nakikita ko. Hihintayin nila, itatiming nila yung impeachment proceedings hanggang sa magkaroon ng mga bagong senator. Kasi yung iba talagang tapos na yung termino, like Nancy Binay, nakadalawang termino na si Nancy. So kailangan niyang magpahinga. At after 3 years, pwede na uli siyang tumakbo ng senator kung gusto niya, no? So magpapahinga ka ng 3 years. So yung mga matatapos ang termino, automatic mapapalitan po yun ng bagong senator. Yung mga re-electionist, kung manalo sila, balik sila. Kung matalo sila, may bago na namang senator. Or, yung mga dating senator like Tito Soto, Lacson, maaaring pumasok sila. So, magiging mas sigurado sila, mas lamang ang kanilang numbers. Kailangan lang nila ng 16 votes. Pero kung makumpleto na, yung 23 lang kasi, kung maging 24 na, hindi ko alam kung paano, o baka 23 lang talaga kasi ang alam natin, senator pa rin si Angara. Ang alam natin, hanggat hindi natatapos yung termino niya, hindi siya pwedeng palitan. Ewan ko lang, correct sana ako ng mga abogado na nanonood kung tama ako. So, yun ang nakikita ko. Pa-interview sila ng pa-interview, pa-press ko ng pa-press ko to maintain the issue. Ayaw nilang mamatay ito. At doon naman sa impeachment proceeding, talagang itatiming nila hanggang sa magkaroon ng mga bagong senator. Dahil dito po sa 23 senator, kaya dinelay yan sa Kamara ng 2 buwan dahil mukhang tagilid sila dito sa 23 senator. Makakuha lang ng 6 si VP Sara, tas may 2 mag-abstain, talo na sila. Kailangan kasi maka 16 votes ang mga pabor sa impeachment to impeach VP Sara. Kung naka 15 lang, hindi ma-impeach si VP Sara. Kailangan 16 talaga ang makuha nila. Kahit 5 lang ang makuha ni VP Sara, may 3 nag-abstain, talo pa rin sila. Hindi pa rin nila nakuha yung 16 votes. Hindi pa rin ma-impeach si VP Sara. So, yan po ang nakikita natin. Tina-timing nila. Pinaplano nila para sa 20th Congress. Doon na yung maghuhusga. May mga bagong senator na. Ang mga tulpo, 2 tulpo. Nangunguna sila sa survey. Tito Soto, Lacson, Pacquiao, puro administration senator. Diyan pa si Cayetano, meron lang tayong 2, Bato at si Bongo na nandun pa sa top 12. Si Bongo mataas ang survey, pero si Bato medyo nasa huli, nanganganib din. Kapag hindi nakalusot si Bato, isa lang ang sure, si Bongo, sure na yan, hanggat hindi siya nawawala sa top 6. Sure na mananalo na yan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.